2,000 Miles for a Kiss. Ang bawat love story ay maganda, ngunit ang sa atin ang paborito ko. Noong unang bahagi ng April 1993, ginugol ko ang aking ika-26 na kaarawan sa Emerald Isle, North Carolina. Nilampasan ko ang surf na nagmumuni-muni tungkol sa aking buhay, kabilang ang mga nakalipas na relasyon, ang aking fundamentalist na pagpapalaki at kung paano nalampasan sa wakas ang aking matinding pagkabalisa tungkol sa kolehiyo. Sa wakas ay naisaayos ko ang aking buhay, ngunit ako ay nag-iisa. Pinulot ko ang isang kabibi at inihagis ito noong buong lakas at hanggang sa abot ng aking mga kaya. Sa karagatan, hinayaan ko itong dalhin ang aking pag-asa na parang isang mensahe sa isang bote. Pagkalipas ng 2 linggo, pagkatapos umuwi sa Johnson City, Tennessee, habang nasa trabaho ako, kinuwento ko sa kaibigan kong si Trish kung gaano ako kasaya sa aking Army ROTC Physical Education class sa East Tennessee State University. Nag-rappel kami sa isang tore at isang gusali sa campus. At gusto kong subukan ito sa ibang lugar. Sinabi ni Trish na sila na ng kanyang asawang si Kurt ay may isang kaibigan na pupunta upang bumisita sa susunod na katapusan ng linggo na isang rock climbing. Niyaya niya akong mag-rock climbing at mag-hiking kasama nila. Magaling, sabi ko. Hanggat hindi mo ako sinusubukang ireto o ano pa man, tinitiyak niya sa akin na hindi dahil nasa Navy si Chuck. Siya ay dumadaan lamang sa kanyang paglalakbay mula sa San Diego hanggang sa Maine upang makilahok sa paggawa at pag-commissioning ng isang bagong barko. Sinabi niya na ilang taon na silang magkaibigan ni Chuck. Nakilala niya ito sa Carly, 1980s noong siya ay isang Navy recruiter sa Johnson City. Siya ay pumunta sa bayan upang bisitahin sila sa loob ng isang linggo. Isang araw bago pa ang aming hiking, nag-host sina Kurt at Trish ng barbecue party para kay Chuck. Siya at ako ay nagkasundo kaagad. Walang tigil na pag-uusap, namangha sa mga bagay na pareho kami. Hindi lang siya nasiyahan sa pagbabasa ng science fiction at fantasy. Tulad ko, ngunit nagbahagi kami ng pagkahilig sa outdoor adventures. Wala ni isa sa amin ang nakapagtanto kung gaano naging eksklusibo ang aming pag-uusap. Ngunit nang tumayo ako para lagyan muli ang aking inumin, nilagpasan ako ni Kurt sa bulawagan at nagbiro. Hoy, hindi dumating si Chuck ng 2,000 milya upang makita ka. Alam mo, nakakatuwa ang sumunod na araw habang kami ay naglalakad at umakyat sa Lenville, George at Table Rock, North Carolina, malapit kung saan kinukunan ang mga bahagi ng pelikula, The Last of the Mohicans. Hindi pa napanood ni Kurt at Trish ang pelikula, kaya kinumbinsi namin silang panoorin ito kasama namin pagkatapos ng hiking. Habang nasa cinema, napansin ni Chuck na nanlalamig ang mga paa ko dahil patuloy ko itong iginagalaw sa ilalim ko. Walang sabi-sabi, kumuha siya ng kumot at tinakip sa paa ko. Ako ay masaya at nabigla. Wala pang nakagawa noon ng ganun para sa akin. Pagkatapos matulog ni na Kurt at Trish, nagpatuloy kami ni Chuck sa pag-uusap hanggang madaling araw. Pinag-uusapan ng lahat ng bagay na maiisip. Nang lumabas ang paksa ng musika, natuklasan namin na pareho namin gusto ang mga uri na yon. Mula sa classical hanggang sa heavy metal. Sinabi ko sa kanya na gusto kong matuklasan ang pangalan ng isang kanta at ang banda na narinig kong tumutugtog sa isang eksena sa pelikulang Patriot Games at sa isang commercial na Volkswagen. Tigilan ako nang sabihin niya, hang on, at isinalang ang CD sa stereo. Ito ba? Tanong niya. Tumutugtog ang Harris Game ni Clannad. May CD siya sa kantang tinatanong ko. Naalala ko ang pag-iisip sa aking sarili. Bakit hindi ako makatagpo ng ganitong lalaki doon sa Tennessee? Pagkatapos ay sumagi sa isip ko ngayon ko lang nakita ang lalaking ito sa Tennessee. Ang katotohanang hindi naninirahan dito ay hindi mahalaga gaya ng iniisip ko. Kaya nangyayain niya akong lumabas sa susunod na gabi. Sinabi ko oo. Inakay niya ako sa isang kotse at tinanong kung maaari niya akong halikan bilang good night. Muli sinabi ko oo.
Napawaw na lang ako sa aking isip sa kanyang halik. Napagkasunduan namin na sa aking 26 na taon at sa kanyang 35 taon, hindi kami magkakaroon ng ganoong ka-powerful na unang halik. Si Chuck ay dapat na umalis sa susunod na araw, ngunit nanatili siya sa Tennessee para sa isa pang 2 linggo. Nagdi-date kami gabi-gabi at gumagawa pa ng isa pang rock climbing at hiking trip sa North Carolina. Noong Mayo at Hunyo, araw-araw kami nagpalitan ng mga tawag sa telepono at madalas ng mga card at letter. Sinabi ni Shaq na alam niyang seryoso itong pinuntahan ko siya sa Maine at binisita namin ang Acadia National Park at Bar Harbor, kung saan binili niya ako ng mamahaling paris ng rock climbing na sapatos. Noong ika-4 ng Hulyo, inulat ko ang aking pamilya sa pamagitan ng pagtigil sa aking trabaho at paglipat sa Maine, kasama ang 2 beses na diborsyado na sailor na 9 na taong mas matanda sa akin. Nakilala ko sa loob ng 2 buwan. Hindi ako nag-alala dahil alam kong siya ang dawan. Noong Disyembre, taong di iyon, sinorpresa niya ako ng isang singsing. Ngunit kasama nito ang malungkot na katotohanan na malapit na kaming magkahiwalay ng 6 na buwan. Ang kanyang barko ay gagawa ng kanyang unang paglalakbay mula sa Maine hanggang sa San Diego, at pagkatapos ay magkakaroon ng mga maniobra sa Hawaii. Hindi ako makakasama sa kanya sa California hanggang sa sumunod na Hulyo, kaya inilipat niya ako pabalik sa Tennessee at ginugol namin ang Pasko kasama ang aking pamilya. Huling gabi, bago ang kanyang pagbabalik sa Maine, sinabi niya sa akin, "Kakalimutan mo na ako habang wala ako." Sabi ko, "Baliw pa, papakasalan kita bukas." Nagpasya kaming gawin iyon. Ngunit ang sumunod na araw ay umulan ng nyebe at ang lokal na korte ay sarado. Hindi kami nakapagpakasal. Sabi ko, tawagan ang Greene County Courthouse. Ito ang federal courthouse. Sa tingin ko bukas ito. Tama ako, kaya tumakas kami. May naghihintay sa kanyang eroplano, kaya walang anunsyo. Walang mga larawan, walang damit na pangkasal. Kakasal lang namin at hinatid ko siya sa airport. Sa Disyembre taong 2018, ipagdiriwang namin ang aming ika-25 anibersaryo ng kasal. Sorry Kurt, ngunit tila si Shaq ay talagang dumating ng 2,000 milya upang makita ako pagkatapos ng lahat.